Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 8, Maligayang Pasko. Sa mga naunang kabanata, nasilip natin ang personal na sugat ng mga tauhan, ang pagkawala, ang alaala, ang galit na tahimik na iniipon. Ngunit sa kabanatang ito, may mahalagang paglipat ang lente ni Rizal. Mula sa individual na sakit, lumalawak ang tanaw patungo sa kolektibong karanasan. Mula sa iisang pamilya patungo sa buong pamayanan. Sa Kabanata 8, hindi na tanong kung sino ang nagdurusa. At ang tanong ngayon, sino ang nakikinabang habang may nagdurusa? Ang Paskong masaya sa pangalan, ngunit mapait sa katotohanan. Ang tagpuan at sitwasyon. Pasko ang panahon. Panlabas, may liwanag, may handaan at may pagbati. Ngunit sa loob ng maraming tahanan, may katahimikan at bigat. Ang bahay ni Nahuli at Tandang Selo ay hindi sentro ng kasiyahan. Ito ay larawan ng lipunang iniwan sa gilid ng selebrasyon. Habang ang iba ay papasok sa simbahan, may mga naiiwan sa labas. Hindi dahil ayaw, kundi dahil wala silang lakas, boses o lugar. Ang tagpuan ay hindi lang pisikal, ito ay emosyonal at panlipunan. Balikan natin ang daloy ng pangyayari. Sa gitna ng pagdiriwang, tahimik na bumibigat ang kalagayan ni Tandang Selo. Hindi siya makapagsalita, hindi niya mailabas ang sakit. Ang mga tao ay nagkakagulo, may awa, may takot, may pagkalito, ngunit walang malinaw na katarungan. Sa Kabanata 8, lumilitaw dito ang isang paulit-ulit na problema. Kapag ang mahirap ay nasaktan, ang lunas ay panalangin. Kapag ang may kapangyarihan ang may sala, ang tugon ay katahimikan. Ito ang umiiral na sistema. Hindi ito aksidente. Ito ay inaasahan. Isa-isahin natin ang mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Unang tauhan, si Tandang Selo. Si Tandang Selo ay kumakatawan sa mamamayang pinatahimik. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil wala nang makikinig. Ang pangalawa ay si Juliana o si Huli. Si Huli ay larawan ng kabataang mulat, ngunit walang kapangyarihan. May malasakit, may damdamin, ngunit limitado ang magagawa. Ang pangatlo ay mga kapitbahay. Ang kapitbahay ay nasa gitna, may awa ngunit takot. May simpatya ngunit walang tapang na tumindig. Dito malinaw ang pagkakaiba. May mulat, may tahimik at may nakikinabang. Mga simbolismo sa kabanata. Una, ang Pasko. Ang Pasko ay simbolo ng huwad na kapayapaan. May liwanag sa labas, ngunit dilim sa loob. Ang pangalawa, pagkawala ng tinig ni Tandang Selo. Ang pagkawala ng tinig ni Tandang Selo ay hindi lang pisikal. Ito ay sagisag ng sistemang kumikitil sa boses ng api. Ang pangatlo ay ang pagdalaw ng mga tao kay Selo. Ang pagdalaw ng mga tao ay simbolo ng lipunang marunong makiramay, ngunit hindi marunong manindigan. Ang suliranin dito ay hindi personal na trahedya. Ito ay istruktural na pananahimik. Talakayin naman natin ang pananaw at paninindigan ni Rizal. Sa kabanatang ito, malinaw ang tinutuligsa ni Rizal. Isang lipunang kayang magdiwang habang may inaapi. Isang relihiyosong ritual na napuputol ang saysay kapag walang katarungan. Malinaw ang babala ni Rizal. Ang pananampalatayang hiwalay sa pagkilos ay nagiging kasangkapan ng pang-aapi. Sa panahon ng kolonyalismo, ginamit ang relihiyon upang patahimikin ang galit. Ang pagtitiis ay itinuring na kabanalan. Ang pagtatanong ay itinuring na kasalanan. Habang ang masa ay hinihikayat na magtiis. Ang kabanatang ito ay hindi katahang isip lamang.
Ito ay salamin ng kasaysayan. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. May mga pagdiriwang ba ngayon na nagtatago ng kawalan ng katarungan? May mga paniniwala bang ginagamit upang sabihing manahimik na lang? May mga sitwasyong mas pinipili ang katahimikan kaysa katotohanan? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kung ang katahimikan ang nagiging kapalit ng kapayapaan, gaano nga ba talaga tayo kalaya kung ang boses ng inaapi ang unang nawawala?